Kilala sa buong mundo ah. Okay. Tanong ko lang po. Tanong ko lang. Tanong ko kay Brother Francis. Ano ba yung Lucifer merchandise? Lucifer, kalakal. Kalakal ni Lucifer. Okay. Mabilis na sagot lang to. May paliwanag siya. Gusto ko lang malaman. Yung mga kayamanan na pinag-akit Manaw siya, yung mga kayamanan dito sa mundo, yun ang kanyang pinang-aalok doon sa mga angels na wanted para mabulan. Ayos. Okay, sa'yo. Ayan ang merchandise niya, no? Okay. Anong merchandise niya? Sa spirit realm, meron mga spirit beings, hawak ni Lucifer lahat yan. Okay? Hindi siya nag-exist na parang ito ng ancient alien na parang parang tao lang. Na mukhang tao lang. Mukhang physical being lang siya na may technology. Hindi ganon, hindi ganon. Mukhang malapit doon, pero hindi ganon. Mas mataas pa doon. So, tao talaga. So, hindi ka na ako nakikinig. Hindi nga ganon eh. Hindi siya katulad ng iniisip ng mga ancient aliens, theorists. Nasa higher dimensional realm. So, kunwari lang ha, ang US Army may nakuhang mga UFO, ni-reverse technology, kaya mayaman ngayon. Decoy lahat yan. Totoo, pero decoy. Paano totoo? Technology na nga eh. Baka may time travel pa eh. Baka may weather engineering, ganyan. Ganito. Lahat yan, lansi, para yung tao hindi maniwala sa Diyos. Naalala niyo yung kwento ni Emmanuel Eli Amos? Yes. Sino nakaalala niya? Si Pastor, sa pastor namin yan ako. Pastor dati kilala niya. Hindi pa narinig yung pangalan niya, no? Well, mahaba yung kwento niya, pero focus lang ako sa mahalaga. Sa kwento niya, dinala siya doon sa dagat, at may mga scientist doon na nagde-develop ng bagong produkto para idayat sa mundo, mga cosmetic product. Ba yun ang kwento niya? Yung Gatgold, Guess. Anong ay yung mga brand, no? Yes, ano pa? Anong Gamble? Procter & Gamble. Okay. Pakinggan niyo to ha. Medyo hawig to sa kanya. Pero hindi ito ngayon. Hindi ko tinatatwa kung meron ngayon. Kung magdadive ka talaga sa ilalim ng dagat, may nagdive na dun eh. Wala naman makita eh. Parang ganito rin. Pag nag-drill ka sa center of the earth, hindi mo makikita yung mga tao. Kasi ang katawan nila nasa libingan. Hindi mo makikita yung mga espiritu. Hindi mo makikita yung mga anghel na nakakulong kasi sila ay nasa spirit realm, higher dimensional plane. Parang katulad natin. Ang highest dimension, katabi lang yan. Kahit saan yan eh. So, punta tayo dito. Yung nangyari sa merchandise ni Lucifer, hindi na parang itong mundo ay high-tech city. Kundi nahuhukay na nila yan. Pero merong ganon, parang Atlantis, no? Pero hindi sa plane of existence na to. Higher dimensional plane. So, hawig na yung sinasabi ni Amos, ay nalok, pero hindi ganun kababaw. Hindi ganun kababaw. Ikakwento ko ano yung pamamahala na binigay ng Diyos, hindi lang kay Lucifer, sa lahat ng anghel. Bawat natural creation sa mundo ay merong anghel na humahawak dyan. Mataas yung kay Lucifer dahil may kinalaman sa living things. Wala pang tao sa larawan ng Diyos. Mukha lang hominid o humanoid. Hindi yun, yung mukhang humanoid, hindi scientist na nakikita mo yan ha. Sa higher dimensional realm, hawak ni Lucifer mga anghel. Since hawak niya mga anghel, hawak din niya yung mekanismo ng pagpapatakbo ng
kaayusan ng mundo. Yung rebellion niya nasa spirit realm. Yung merchandise niya nasa spirit realm din. Ano yun? Ganito. Kung paano ang nature, para magka-bird sa eye lang kayo, kung paano ang nature, may tumatakbong sistema, like solar system, yung 360 days a year, no? Tapos yung moon, yung cycle, yung lunar calendar, ganyan. May malawak pa dyan yung universe Ganito. Sa spiritual meron. Meron. Kung pag ikaw umaklas, masisira yung kaayusan ng sistema. Kaya ang nature magkakaroon ng yung climate change, mababaw yan. Pero medyo mas malalim pa sa climate change. At nangyari yan noon. At na-discover ng siyentipiko, dumaan sa dilubyo ang mundo, nakasulat sa Biblia yan. Pero hindi yan basta nangyari sa mundo. Sa loob ng spirit realm, may nangyaring gulo. Ang shortcut na lang, ayan ay rebellion, pag-aklas. Manifestation na lang sa third dimensional. The angels that kept not their first estate, merong toka sila eh. Inalisan nila yung toka nila. Sa spirit niya. Kaya may gulo. Kasi gera eh. Wala nang maasikaso. Hindi na nagre-relate. So, hindi lang relax. Pag may gulo, binigay mo na kayo yung merchandise. Shortcut na lang yan. Hawa. Ayan ang presentation mo sa tanong ko na ang kalakal ni Lucifer ay yung mga bagay na tungkol sa nature. Diba? Spirit. O, sa spiritual realm. Kasi, ito, bakit si Lucifer ay siya espiritu? Ano ang kalakal niya? Literal o espiritu din? Ang tinda niya ngayon, spiritual din. Di ba? Paano, ano ba? Ginto o mga malagang bato, ano gagawin niya nung diyo? Instruments yun. Pero ito may bago. Sa election. Kasi parang binitin ako ni Brother Freddy. Ngayon, ano ba yung paninda niya na binili rin? Sino ba bininta ni Lucifer? Marami. Diba? Angels din. Sino ngayon ang, ano yung paninda niya? Ang tanong doon. Anong paninda niya? Yung espiritu ang ginawa niya. Anong unang paninda niya na binili ng mga angel? Nagbinta siya. Nagbinta siya ng espiritu, pagpatay. O yun. Kalakal niya yun eh. Anong ginawa niya? Si Lucifer ay sinungaling. Bininta niya rin yun. Sinong bumili? Angel din. Saan dumapo? Sa tao. Ayun. Kaya ang tao, may mamamatay tao, may sinungaling, lahat. May mga lunya, lahat yan. Kay Lucifer yan. Yan ang mga kanyang paninda. Yung bantigma. Lahat. Bibili naman. Mabili. Ngayon, pag nagalit ka, saan galing yan? Lucifer. Sinong bumili? Angel. Dumapo sa'yo. Ngayon, kunting tira sa'yo, brutpis agad. Diba? Ganyan. Kaya, kala ko sinusundot ako nito yung mga bagay na yon, halimbawa, ang mga bagay na, pagmamataas. Pagmamataas, lahat yata ng pride of life, mga lust of the flesh, lahat ng mga bagay, paninda ni Satanas yun. Ano pa? Ano pa ugali natin? Lahat ng ugali natin, galing kay Lucifer yun, na naging espiritu. Ito sa Bible, ilang espiritu yung lumabas kay Maria, Maria Magdalena? Pito, pinalabas ni Kristo. Ano nangyari kay Magdalena? Nagbago. Ilang demonyo ang pinalabas niya doon sa gatherings, yung taong naninira sa cemetery. Ulutong. Ibig sabihin maraming dumapo sa kanya, marami siyang nabili. Legions eh. Yun na ngayon ang mga bagay na ibininta ni Lucifer. Kung ano, sabi doon, Ezekiel 28, sabi doon, siya ay nasa garden of God, sa mga precious stones. Symbolical yun, hindi yung literal. Ngayon, ano yung mga kalakal niya? Yung mga kalakal niya,
So, Next time. ano mo yan, i-share mo yan sa 8 o'clock. Siyempre, mahaba hindi. Next week. Sa 8 o'clock mo i-share, mahaba-haba eh. Siyempre, kung mahaba-haba, hindi na rito yan. Okay? So, So, George, mga high-tech na kayo kasi mga improve na yung dadagdagan ko na lang yung sabi ni Bar George. Naalala nyo, inalok na ng Diablo si Kristo ng Harian ng Lupa? Kasama yan, di ba? Ganun ang ginawa din niya doon sa mga kasama na akit niya mag-rebellion. Kasi kung nakakita na kayong bansa na gusto mag-independent, solohin natin to, umiwalay tayo. Sir Francis, So, sa spirit realm, mga churches may ganyan-ganyan din eh. Sir Francis, They came out of us. They went out from us because they were not of us. Ganyan din ang nangyari na nung nag-rebellion si Lucifer, gusto nila magsariling diskarte sa pamamahala ng work ng nature. Yung literal na precious stones dito, may katapat sa spirit realm yan. Yung anointing sa paano sa Book of Revelation, may katapat na kahulugan yung mga precious stones. No? So, yun ang influence peddling, hindi yung literal na material, kundi sa spirit realm, may equivalent siya. Yung equivalent niya, yan yung nakuha niya doon sa mga cell stock niya sa mga angel. Sa yun na yung 5 galaxy yan. Atras muna tayo. Ang tinutukoy mo kasi, nag-rebellion na. Ang gusto ko sabihin, hindi pa hindi pa nag-rebellion. nag-rebellion. Hindi pa nag-rebellion, yung merchandise, yan yung system, may maayos na system. Tama. Ang Diyos. Theophany siya, Gusto niyang magsariling diskarte. bago siya magkasala. Gawa ng Diyos yun. Ibig sabihin, Kaya chaos yun. nasanay siya, Siya nagpamanage. sino representative siya ng Diyos, OIC, na sinusunod siya ng mga anghel. Kasi sino na lang ipagkunwari niya Siya yun. na theophany pa rin siya. Di ba? Na he is still carrying out the Father's name, the Father's orders. Parallel niya. So, ang merchandise, hindi yung nagkasala na rin na agad. Epekto na lang. Yung nagkasala, nawala nga yung merchandise eh. Epekto. Nabasisira yung merchandise. So, yung maayos na merchandise, yung maayos na sistema noon, nung part ng creation ng mundo, Ng universe. ng universe, pero nakasentro sa Earth eh. Yes. Mataas, hindi dahil sa laki ay di hamak mas malaki yung planeta namin iba. Hindi. State. Wala namang living thing doon na sa third dimension. So mataas yung kay Lucifer kasi hindi higanting planeta ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan, yung living thing. Mas mataas yung antas kay Lucifer Sabi nga, mas focal. at habang tumatakbo yung proseso ng creation sa yan ay sa spirit realm yung merchandise, yung system ng pagpapatakbo doon, nung unang may kaayusan pa. Yung unang may kaayusan pa, kunin yung kwento sa book of, sa Tyre. Di ba yung King of Tyre, pinagpala, kaya yumabang? Ganon. Maayos siya sa umpisa, kaya tumaas ang ere niya. Ni Sir. Dahil sa akin kaya ako nagawa to. Ganyan din salita niya ni Nebuchadnezzar eh. Isang anointing lang yan eh. Magaling po si Bro. Eh, same spirit na sariling diskarte. Eh, hindi ko na kailangan, kaya ko to. So, yung healing on his own understanding, nahulog. Kung paano yung King of Tyre, pinabagsak ng Diyos. Alam niyo yung history ng King of Tyre, nakasulat sa Bible, nakaprophesy. Yung isla na yan, Lalagyan ng tulay. nilagyan ni Alexander the Great ng tulay. Hindi nalagyan tulay, hindi na makubkob ni Alexander the Great. The greatest general, hindi makubkob yung Tyre. Pero dahil sa kayabangan nila, hindi nyo kami kaya. O binigyan ng Diyos ng wisdom si Alexander the Great na makubkob yan, gumawa ng tulay. Ang hirap nun hinugot yung mga bato sa isang syudad para ilagay sa dagat, para makatawid dun sa isla ng Tyre. Ganon na rin nangyari nung maayos ang merchandise, yung alam mo yung kinukot yung merchandise, yan yung okay pa eh. Pero nung nagkaroon siya ng pride, pati yung merchandise madadali, nung tayo ng rebellion, mawawala yung merchandise. Ganang merchandise. Ganyan yung mangyari sa mundo. Alam sa mundo, sa Book of Revelation, sa chapter 18, may merchandise doon. Pero umiyak siya. Ikukwento ko lang ang iyak ng tao Hindi lang yan Vatican.
Ang turo sa amin dati sa Binondo, ang pumagsak yung na Babylon, yung Vatican. Pero, o iba, Amerika. Ano yung paliwanag ko? Ano yung huling narinig nyo? Ano yung huling narinig nyo? Ano yung Babylon na nahulog? Revelation 18. Ano yung tinutukoy kong Babylon? Babylon is only one. Rome. Yan yung lumang paliwanag eh. Meron na akong pinaliwanag dati nung ako ni Radyo. Amerika. Yung beast. Hindi, ang Babylon hindi lang nagre-represent sa Vatican o Rome. Ang Babylon nagre-represent na sa buong mundo. Lahat ng tao na humiwalay sa Babel, part ng Babylon. Ang Babylon itong buong mundo. Oikumene. This world. So yung taong umiyak, ang bumagsak hindi lang yung Vatican. Ang bumagsak yung world system. Revelation 11:15. Kingdom of So yung kingdom of this world, parang yan yung old system na bumagsak. Yung gusto ni Lucifer, siya na lang mamahala, siya na lang kukuha ng kickback, no? Siya na lang kukuha ng ng cobra. Ayaw din yung Hindi naging maayos. Narinig niyo na yung golden taxi? Yes. Sino nakaalala ng golden taxi? Anong araw? Okay, customer namin yan, nung bata pa ako eh. Alam mo ba, parang meron yatang ginawa ni Ari, tumakas. Bigyan mo naman din. Ginawa ko ng mga tauhan yan. Hindi sila kumukuha ng kita, di ba? Ang problema, bumagsak din. Kasi wala nang umaasikaso sa mga siguro sa CRs, mga maintenance, mga ganyan-ganyan. Kanya-kanya kuha sila. So hindi rin tumakbo na maganda. Pero nung nandiyan pa yung may-ari, kumikita. Oh. Pero nung tumakas sa may-ari, dahil siguro may nabaril or what? May nabaril ba siya? Limutan mo yung dahilan. Nakita ko na lang nung pumunta ako na dyan. So naniningil ng utang. Naku, yung mga taxi patong-patong na, hindi na naayos. Siguro kanya-kanyang kuha lang sila hanggang inubos na na. Walang sa opisina ng yung disiplinadong system. So ganun nangyari kay Lucifer na. Ako nang bahala rito, sariling diskarte ko na to. Hindi rin, nawala rin yan. So yung merchandise na word, Pati sa ministry. it defines yung original pa na maayos pa. Pati sa ministry Oh, ministry ka. Pero kung ministry pa type mo, dalawa, may material na maayos, may spiritual na maayos. Hindi na ano sa material. Merong time na berayan pa, nadating mo kung sabi material na maayos. Kahit dumami, parang iglesia ni Manalo. Maikli na lang to. Yung berayan pa, nasa kanya yung Diyos. Pero nung nag-Nicolaita siya, kahit lumaman pa siya, parang hulog na rin ni Lucifer. Nahulog na rin si Lucifer doon. Labas ito doon sa ano. Ay, sandali. Mayroon ba, mag-Lucifer ba kayo? Hindi, walang Lucifer sa inyo. Wala. Maganda Lucifer. Hindi na kayo, wala nang tatanong dyan, ha? Wala na. Tanong ko naman kay Kristo. Ang tanong ko kay Kristo ang tanong ko kay Kristo, tatanong ko sa iyo. Anong taon namatay ang Panginoong Jesucristo? Taon. Dati, nagsasaliksik ako niya. Na papakinggan ko sa Batista, 30 AD. Yung kay Jackson saliksik ko, 33 AD. Kaya ako nagsasaliksik dyan at gusto ko makafix. Kasi kino-compute ko yung 70 weeks of Daniel. Nako-compute eh. From solar years to prophetic years. Kaya, kailangan mo i-compute, may butang pang 2 taon. Ang ito yung problema. Yung advance 7 weeks natin. Sa pagsasaliksik ko, hindi ko natutukan yung pagsasaliksik doon. Hindi na ako ganun ka-tutok sa pag-fix ng taon. Kasi, hindi ko na pag-aralan yung maling computation ng mga scientific. Kaya in-adjust nila. Nabalitaan niya ba na yung kapakanakan ni Kristo hindi 0, kundi baka 4, baka 2, o baka 6, di ba? So, kailangan ko pa alamin ano yung batayan ng pagkupit. Alam ko yan eh, may nawawalang leap year, may nawawalang segundo pa. Kaya, meron tayong leap year, every 4 years, isang araw. Pero meron pang every 100 years, Militir pa. meron pa. Meron pang every 1,000 years. Anong tawag ni So, Jackson doon? naghang ako. Anong tawag ni Jackson doon? May tawag si Jackson doon.
panahon na dinadagdag o binabawas. Leap year nga. Hindi nga hindi. Ano man yan? May butal sa computation, kaya nagkakaroon ng ganun. Kaya nagkamali raw sila pag-fix ng zero BC. Itong pag-fix ng zero BC, tinanong ko kay Bart Jackson. Walang makasagot sa binunto. Ayaw naman ipatanong kay Bart Jackson. Nung tinanong ko, hindi masyado malinaw. So, ito yung sasabihin ko. Tumigil muna ako sa pag-fix ng date. Kunwari, dati 3380 ako. Yung Sabadista 3080. Eh, baka meron silang alam na hindi ko alam. May 2019, may 29 tsaka 30, alas Jehovah's Witness yun. Jehovah yung 29. Okay, Sabadista yung 30, tapos yung kay Bart Jackson 3380. May binabasa din si Bart Jackson ha. So ito yung masasabi ko. Sa pag-fix ng taon, ako ay hang kasi hindi ko natutukan yung pag-aral dyan. So hindi ako mag-fix. Pero hindi maapektuhan yung pagtuturo ko sa 70 weeks. Kasi maraming ibang ebidensya ako sa 70 weeks na 1 week left. Okay? So yan lang muna. Yung tanong ni Pastor, sabi niya kaya buwan. Anong year? Hindi, sinagot ko na nga eh. Hindi nga ako nag-fix eh. Dati may fix ako, ayaw ko maging bias. Ako mo? Buwan, Muna, kape ako kay Jackson, eh, 3380 ako. hindi ko sasabihin eh. Ano sabi mo? Ang tanong niya taon, hindi niya taon ng buwan. Alam ko yung petsa. Alam ko yung buwan. Ako mo? Ano naman yan eh. Ikaw, tatanong ko lang. Sana wala nakakalam yun. Dalawa yung tatanong ko. Tanong ko, saan ba talaga ang Lake of Fire? At bakit tinawag ang Israel na land flowing of milk in honey? Ang Lake of Fire, by the way, request niya ako paki-scribe yung mga tanong. Nakailang tanong na, kasi mas kunin mo bigay sa akin. Para hindi ko magtagal sa, pinapakinggan mo pa pag-upload ko sa Cogyo Series. So, pakisulat yung mga tanong ha, mga natanong na. Ipangilang tanong na to. Unang tanong kay George, yung pangalawang tanong kay Parson Dani. Yung pangatlong tanong, George ulit. Okay, madali lang, tatlo pa lang. Yung tanong ni George, Lake of Fire, nasaan? Lake of Milk and Honey. Okay. Sa Lake of Fire. Tuloy tayo. Ang Lake of Fire, tinuro ko na dati. Nasaan? Naalala namin tinuro ko dati. Oh, sabi mo, nasa labas ng mundo. Yun ang sabi ko dati. Kasi ang batayan ko, ito. Yung Hades, sinuka lahat yung mga patay doon. Sabi doon, di ba? Tapos, lahat ng mga patay na nabuhay, hinagis sa dagat-dagatang apoy. Pati ang Hades, hinagis sa dagat-dagatang apoy. Eh, hindi material yan eh. Dimension yan eh. Ang paliwanag dyan, yung mga umiiral sa Hades dimension, wala na sa mundo. Wala sa mundo. Atong mundo raw ay magiging malinis. Parerekom yan. Diba? So, magkakaroon bagong langit at bagong lupa kasi nag-pass away ang lumang langit at lumang lupa. Yung pass away, yan yung sinabi sa Kristiyano na parerekomay, all things have become new, all things have passed away, all things have become new. Hindi na wala, hindi na palitan. Nagbago ang mananampalataya. Di ba? Born again. Kung paano magbabago mananampalataya, magbago rin mundo. So, ang mundo, wala nang magkakaroon ng kasalanan, karumihan. Sabi yan, di ba? Sa nakasulat. So, kung walang maiiwan dyan, yung mga marurumi, yung sinabing outside are the dogs. Yung outside are the dogs, hindi lang yan Jerusalem. Kasi sa Little Season, meron pang outside doon eh. Ang dogs eh. Outer space na. Outer space na kasi ang magiging Jerusalem. Ang magiging Jerusalem. Pagbaba ng bride na wife, Hindi tama yung galactic. sobrang laki sa'yo eh, para Star Wars ka eh. Dito muna sa mundo, etong mundo na ang Eden, ang anointing ng Eden, dito kakalat. Di ba sa panahon ni Adam meron? Merong lugar sa lupa. Kakalat yan. Paradise yun. Buong mundo na. Wala na sa mundo yung nagkakos ng destruction. Nakasulat yan. Wala nang they shall not hurt and destroy in all my holy mountain. Di ba? Susok lahat yan sa out of the earth. So saan? Okay? Out of the earth, huwag mo na tanongin kasi dalawa to eh. Sa out of the earth, bibigyan ko sa inyo mga option.
binabali, hindi ko Hindi na-share mo out talata kung nasa out of the earth sa magbasa. Nang liquefy ay out of the earth. Inihagis nga sa labas. Yung Hades was thrown in the lake of fire. Okay? Labas yan. Okay? As they shall not hurt or destroy in all my holy mountain. Wala na yung spirito niyan sa earth. Wala. Kasi inempty na. Inempty na yung Hades. Inempty na yung Tartarus. Wala na nga sa center of the earth. Black hole. Yung black hole, yan na yung isa sa paliwanag. Kaso, basic lang. Sa'yo na yan. Paano yung core ng Inner core. Nasa Hindi. loob eh. Ganito yun. Ang core ng earth, makinig ka. Ang apoy ng Gehenna sa spirit realm, nakikinig ka ba? Ang apoy ng Gehenna sa spirit realm Diba? ay hindi yung material fire. Kasi ang material fire, basura ng Jerusalem. So yung original Gehenna fire na nararamdaman natin as the fire of the Holy Spirit ay hindi, yan yung nararanasan ng espiritong nasa kulungan, bilangguan. Mabaho. Ibig sabihin, hindi yung literal fire, doon nagtalo ko din doon yan eh. Hindi ka ba naniwala na yung lava, mainit yan, baka nasusunod sila doon. Ang inner core ng earth, pakinggan mo brother na, may purpose siya para tayo mabuhay. Mabalanse yung... Nagko-create siya ng magnetic field para may aura tayo at hindi tayo mas matusta ng araw. Hindi na. Okay. So, ang Gehenna fire na original, wala pa yung katawan, lake of fire sa katawan lahat tayo. Eh, spirit realm, higher dimensional realm yan. Pero yung higher dimensional realm na yan, eventually isasali ang katawan pag hagisa na sa lake of fire. So yun ang mga prueba ng out of the earth. Outside are the dogs. Ano yung Brother Francis? Outside lang, New Jerusalem. New. Oh, New Jerusalem. Outside of the city. Tama. Brother Francis, punta na tayo dun sa example. Kasi, alam mo, yung end time, may paliwanag ba, isang lugar lang, isang bundok yan. Eh, di labas. Parang yun nandun na yung bride. Naintindihan na namin. Okay yun. Walang kwan doon. Kumbaga, ang tanong doon, siya ba ay nasa dimensional ng earth, sa labas ng Okay mo na ba dito? earth, Yung araw ba yan? Araw, ba? Ibang planeta. Sabi doon, Nakul ba yan? April 12, 29, ang Diyos ng impyerno, ay paano mo sabi sa labas? Ay, nasa... Bakit? Nasa- Ito, sasagutin ko na, na-interrupt mo nga ako eh. Yan yung gusto ko isagot kay Menan eh. Ito yung na yung tanong eh. Ito yung tanong, ano yung lake of fire? Araw, Venus, black hole, Gagawa ko. dagdagan ko. Dark matter, dark energy. Okay, makinig kayo. Since hindi natin pinapangahasan, isarado, yung mga bagay na hindi nasusulat, i-reveal pa lang ng Diyos yan. Pero ito yung mga, hindi ko winawala yung possibility yan. Gusto mo araw, gusto mo Venus, gusto mo black hole, pero hindi sabihin fix na yun. Yan ay pwedeng option. Kasi, alam mo, ang lake of fire, hindi kinakailangan literal na parang sinasaw-saw ka sa kumukulong mantika. Sa liquid ka, okay? Yung microwave spectrum, yung radiation, yung supernova, yung meron pang set up na burst yung gamma ray burst. Napakaraming aspeto nun. Natidiscover ng scientific yan. So wala tayong isasarado. Eh kahit gusto mo lumubog ka lang sa kumulong-kulong timba, pwede na Venus. Brother Francis, pwede bang tunawin ng... Eh kahit na kalat-kalat doon, wala na problema eh. Pwede bang tunawin ang abstract soul Hindi. ng mga bagay na yun? Ganito, maganda yung tanong ha, sasagutin ko yan. Sa metaphysical. Ito yung magandang tanong, ito yung sagot. Di ba, kino-torment yung Soul. spirit sa center of the earth? Okay. Pag ang spirit ibinalik sa katawan, Sabay yun. pati katawan matotorment, di ba? Pag pugnaw ng katawan, sabay, Ang espiritu. pati na rin ang spirito. Kasi, yan ang huling dikit niya. Walang, di ba sabi, walang mag-i-exist na life hiwalay sa Diyos. Pahiram lang ang life, kahit yung masasama, hiram lang sa Diyos yan. Lahat ng spirito galing sa Kanya. Mabuti at masama. So itong masama, hiram lang
lang talaga sa Diyos, mapupugnaw yung katawan, parang hayop, nakasulat sa Bible yung hayop. Katulad kayo ng hayop na mamamatay. Oo nga, hindi mo ba ang word, you will die like the beasts of the field. Sino ang mamamatay? Hindi, pag namatay hayop, nasaan ang wala na eh. Wala na. Oo, so, paralin kayong hayop, pero siyempre, may dusa pa rin sa ikaw fire. Hindi ka kasi escape ng Brother George, pero sa akin na, gusto mo malaman, ang mo si Kristo, makapunta ka talaga doon. Ang tanong ko ganito sa akin naman, gaano katotoo ang sanabi ng sa Diyoba na ang anghel at yung tinatawag na anak ng Diyos, sila yung nakipag-asawa dun sa mga anak ng tao. natalakay ko na yan, no? Pero maganda sagutin ko. Sunod na yung tanong ni Bar. Hindi ko pa nasunod mo na si si Lito Angel. Anghel na nangyayang sa. Okay. Ibigyan mo ang kopya niya mamaya. Dapat nang-inscribe din kayo eh. Di ba tinuro ko na yung anak ng Diyos at anak ng tao ay yun yung dalawang lahi? Bago kong turo, naalala niyo? Kung paano yung Trinitarian at ibang denominasyon, yung paliwanag ko na pwede tumama-angin. Meron lang aayusin na unawa dyan. Naalala niyo yung paliwanag ko paano ang anghel na itinalaman doon? Yung, tinuro ko yung Book of Enoch, naalala ninyo? Naalala mo yung Book of Enoch? Meron kasi Geraldine doon eh. Dapat nga sinigil mo. Yung Book of Enoch, may download siya yung Book of Enoch. So hindi mo naalala, tinuro ko yan. Nat-upload ko ba? O sige. Ganito yun. Kung naalala na yung Book of Enoch, parang turo ng denominasyon yan, yung anghel ang nakipag-asawa sa tao. Pero sa actual na pangyayari, ang anghel, biblically, hindi pwede mag-asawahan at magparami. So paano nangyari yan? Ginamit ang anghel. Pinahiram nila Yung tao. yung dalawang side, pinahiram nila yung nagtukso, pinahiram nila yung anak ng Diyos na magkakasala. Ano kayo ba pinagsasabi? Hindi yung serpente, para may ipasa ka. Hindi na to yung serpente. Hindi na to serpente na ano eh. Same din, no? Siyempre, small scale kay Adan at Eva, large scale dito sa Genesis 6. Large scale, maramihan. To the point, magagalit ang Diyos, pupugnawin niya lahat ng tao. Merchandise sa loob yun. Sa turo ng denominasyon, anghel nakipagsiping at nagparamiss tao. Sa turo ng ibang denominasyon at ni Jackson, at end time, lahi ni Cain at lahi ni Adan. Ito, dito natin pwede ipasok ang anghel. Ang anghel hindi pwede magparami. Pwede niya sabiban, pahiran yung mga magkakasala. Para na rin siyang nakipag-asawahan in the spirit. Kung paano ang turo ni Shong Mune, si Eva, parang nangalong niya sa Diablo, sa isip. Hindi literal na ano sila, spiritual yung mga munis eh. Ganon din, may spiritual na nangyari sa Genesis 6. Kung paano, hindi naman mali ang paliwanag ng denominasyon na may spiritual na serpent seed. Ganon si Kibuloy, ganon si Witness Lee. Ganon yung mga denominasyon, si Daniel Parker. So, ganon din, hindi natin tinatanggihan, although dinideny lang nila yung physical side. Sa Genesis 6, may spiritual. Ang mali ng denominasyon, yung actual na anghel ang nakipag-talik, nakipag-asawahan. Babagsak yan sa mas malapit sa ancient alien theories. Rarely to. Yung turo ng saksi ni Jehovah, walang pinag-iba sa turo ng denominasyon. Na pareho sa turo ng ancient aliens, na actual na super beings ay nakipag-anakan. Kaya nag-produce si Hercules, di ba? Si Hercules, anak ni Zeus. At saka ng human na no. Nag-anyong hayop si baka, kalabaw. Nag-anyong bull si Zeus para ma-seduce. Sino yung pangalan nanay no? Para manganak si Pero yung mga istorya niya, istoryang pagano yan. Pero ganito, ang istoryang pagano, aayusin mo lang biblically, anointing ng angel yan, na iba lang ang istorya, kaya parang perverted version ng glorification.
glorified body. Demi-God ka. Small letter God ka. Lapit kayo. Ito, iba doon sa, ano, Sunod sa yung mga tanong, madala na kayo. yung kalagayan ba ni Samuel nung namatay siya, yung kanyang kaluluwa ay tinawag, ay saang lugar yun? Saan ang dimension? At pwede ba mangyari yan ngayon? Hades dimension. Sabi nga, nagpapahinga eh. Nagpapahinga. At nakita nung spiritista, may mga spirit man lumabas. No? So, yung Hades dimension sa Hebrew, yan yung tinatawag na Sheol. Yung Sheol, merong consciousness doon, pero nagpapahinga yung banal. Ang walang kapahingahan yung hindi banal. Ibig sabihin, nakasulat sa Biblia, sila ay natutulog. Kaya ang salita ni Samuel, inistorbo mo ako. Sabi, natutulog talaga. Natutulog, nagpapahinga. Parang natutulog kayo sa bahay. Ang panaginip nyo, hindi bangungot. yung binabangungot yung hindi ligtas. Francis, ayon mo kasi sa... Tayo ka sa camera, marap ko sa camera. Yung misis ko Oh, kasi... walang camera ba, no? Dito ka. Yung misis Oh, adjust. Walang adjuster. Ayon po kasi sa misis ni Brother Freddy kanina, pag tayo daw po ay glorified body, pwede daw tayo makarating sa araw. Ngayon, mayroon di ba yung mababasa na... Pansin niyo biro out kayo Mayroon ba tayong mababasa na scripture doon sa timbangan ng Diyos? Walang problema sa sinabi ni Brother Freddy kasi pag glorified body ka, ang literal na araw, hindi ka mapupunta dyan. Ang pag-usapan natin yung sa Diyos. Yung liwanag na hindi malapitan ng tao. Pag ikay glorified body, you have the nature of God. Like a sun. Nako, matindi dito. Kung dati si Kristo, yun. Ngayon, kahit believer, pwede. Walang problema dyan. At yan yung pinaka-closest na pamana matanggap mo. Yung intimate relationship with God. So, yung Timothy 6, hindi yan literal na araw. Liwanag yan. Ngayon, literal na araw, dilalo na. Gusto mo, lumangoy-langoy ka pa dun eh. Okay? Lumangoy ka sa laba, hindi ako nasusunog. Pwede bang makapunta tayo sa 7th dimension, yung bride? Yan yung pinapaliwanag ko. Jesus Christ. Yan ang 1 Timothy 6, ang unang unawa ko, Diyos, hindi makakalapit si Kristo. Pero si Kristo, nasa anin ng Diyos, makakalapit si Kristo. Pero, palalapitin ni Kristo tayo. So tayo magiging 7? Yun ang ultimate, naintindihan nyo? Pero walang katapusan. Pakinggan nyo to ha. Pag nabasa nyo sa Biblia, that God may be all in all, Nagbago ka na. hindi ibig sabihin, bumalik tayo sa mababa. Ibig sabihin, Dati paliwanag Panganay yung na 7 kapatid. bababa sa 6. Tapos yung 6 hindi pwede umakyat sa 7. yung 7 na bumaba sa 6, para ka na rin umakyat sa 7, in a sense na hindi mo kapatayin Diyos ha. All in all. Pero kung ano yung nararamdaman ng Diyos, yung nakikita ng Diyos, Naramdaman mo na. pahayin ng Diyos, salita ng Diyos, etc. Yung kanyang kadyusan. Kaya tayong theophany. Ang theophany, hindi lang si Kristo. Okay. Ang theophany, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang asawa. At kung maunawaan niyo yung sinabi sa New Jerusalem, the city has no need of light because God and Christ is the light. Unawaan niyo kaya city, hindi lang isang tao, hindi lang isang templo, isang bayan, isang bayang banal, at yun ang kakatawan sa Diyos. Yun yung iglesia ng Yun Diyos. ang nakikita ng tao, the tabernacle of God is with men. Right. So, hindi lang si Kristo, hindi lang yung mga anghel, lahat ng kanyang tinubos at glorified, yun ang kanyang magiging daluyan ng liwanag sa tao. So yung liwanag na, I think 7 dimensions, pati na yung liwanag na tinutukoy, yung liwanag na Si araw. hindi siya nagsabi ng liwanag, si George, si Bernick.
Si Barney yung nagliwanag kanina. So, oh, misunderstood. Okay. Yung liwanag at yung seventh dimension ko at yung New Jerusalem na yan, isang tinutukoy niya. So, parang you are one with the universe. Alam niyo ba yung mga animistic religion, meron silang turong ganyan, yung mga Buddhist, mga Hindu, yung mga meditation nila. They want to be one with the universe. Yan nga yung meaning niya ng ng yoga ba? Yoga, oh. To be one, union Tama. with the universe. Pero yung God nila, hindi personal God eh. Meron akong nakasamang tropa ng Chinese barkada ng tatay ko. Pinikwento niya, kasi sinabi tatay ko, ito, panati ko, born again, ganyan. Lumapit sa akin isang matanda, alam mo ang Diyos na sa atin lahat. Kasi yung Diyos na tinutukoy niya is nature. Yung Romans 1:18 na yung creation lang. Parang impersonal God. Our God is not an impersonal God. Yes. Pag ikaw yung pumasok sa Jagat Guru, yung mga meditation na yan, they want to be one with God. Pero yung God nila, walang mensahe, walang interpersonal. Nararamdaman lang. Magkakaroon ka na ng peace, pero wala, nothingness. Pero dito, may kausap ka, may fellowship ka, may sharing ka. Dito matutupad na malalim yung Psalm 82. Dear gods. We are gods. Yung original gods na plano ng Diyos. Isipin, tayo ay magkakaklase, magkakamag-anak, magkakapamilya, magkakapatiran sa larawan ng Diyos. Lapit. Sir Francis, yung panaginip ba? Teka, lapit. Malakas naman eh. Yung Teka panaginip, lang, kuha ko rito. yung panaginip ba? Anong dimension? Ang panaginip, pwede ka pumasok. By the way, birthday ko, ang hottest dimension, nasa tabi-tabi lang natin, nasa labag pa natin. So, ang panaginip pwede pumasok din sa ganung dimension. Pwede pa pumasok sa ibang dimension. Pwede pa pumasok sa 6th dimension kasi meron sa Bible yan. Okay? Okay. Okay.